Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maghapon ang Poong Ama ay nangaral sa lahat na doon ipinakilala ang linamnam at ang lasa ng mahal niyang doktrina. Nang lulubog ng araw, mga tao'y nagsipana. Sa maghapoy di kumain, ang puong nangangaral sa loob ng simbahan. Walang sino mang pumiging kay Sos na po natin. Sa maghapoy di kumain, pinatang mapalipin ito'y aral din sa Lumabas na atin. sa simbahan, itong Diyos na malang. 10 disipulong abay, at nagtuloy kapag doon sa Bithaniyang bayan. Kaya alin kamat sino sa aral ay makinig kayo, mapagpanupapuri iwasan mo, kaya hiyang totoo kahit saan ka patungo. Kristiyano'y sino ka man, dito ay iyong pagmasdan. Pagkawalang kabuluhan ng papuri at pangaral dito sa hamak na Ano pa't bayan. pawang lisya, ang mundo ay balintuna. Mali ang lahat na gawa, kayamanan man ay tuway parang asong nawawala. Kapag ka may pinipita sa'yo at inuulam, totoong minamahal ka, datapwat kung nangyari na dili ka na maalala. Ang tao hangga't mayaman, marami ang kaibigan. Kung maghirap ng buhay, kahit masumpong sa daan, di ba titigan? Ngayanin itong mundo mangdaraya at walang toto. Walang lihis na totoo, pangimbulo'y nananalo sa kaluluwa ng tao. Hingi ang puong si Jesus, niyong Domingo de Ramos. Marami ang nalulugon, ngunit walang isang luwab nag-anyaya't naghandog. Kaya ngayon, kapatid ko, karampatan, isipin mo ang kahulugan kung ano sa seremonya sa templo sa mga araw na ito. Kaya pinagsasama ang palaspats at oliba, at may laurel na lahok pa. Kahulugay mga doktrinas ni Sos sa madlang sala. Soliban, kahulugan
ang malaking kaawaan. Itong Diyos na maalam sa taong makasalanan, mga inanak ni Loril, Adan. may ganito, ang kahulugay totoo sa karapatan ni Kristo. Puputungan naman tayo tuwang di mamagkano. At kung kaya sinasara niya ang pinto ng simbahan, kung papasok na nga bilang yang prosisyong mahal kaya rin ang kahulugan. Sapagkat si Kristong Ama ay dili pa nagdurusa sa mahal na pasyon niya at tunay pang nasasara ang pintuan niyang Gloria. Nakamute ka. Tutumbukin kapag kuwan ng krus nga niyang tangan at ang pinto ng simbahan ay agad nang mabubuksan. Ito'y siyang kahulugan. At kung ito'y maganap na, sa krus ay mayri pa. Pagkamatay nga sa dusa, siya namang pagkabuka ng pintuan niyong Gloria. Kaya sa araw na ito ay kinakanta sa templo ang pasyon ni Jesucristo. Kahulugan ay ganito, niyong dakilang misteryo. Pagkat kusa nang natupad, yaong hula ni Jeremias, at ng lahat ng propetas, nayari rin at naganap lahat nilang pangungusap. Ang isa pang yun nga, kahulugan ay ang puring ibinigay kay Jesus na poong mahal. Yaong mga napakinggan ng Pariseyos na tanan. Sumukal na ngang dibdib at sila'y pawang nagalit. Dito na nga pinag-isip ang paghuli at pagdakip dito sa Puong Marikit. Kaya nga taong binyagan, kung sino ka at anuman, ang iyong napapakinggan, pag-iisip mong mahusay sa loob mo't gunam-gunam. Matunaw na nga
madurog ang tigas ng iyong loob. Gunitain mong tibubos ang mga hirap ni Jesus nang sa iyo ay pagsakop. At maawa kang totoo sa iyong kapwa-tao. Tuloy namang isipin mo yaong ginawa ni Kristo sa araw ng Lunes Santo. Si San Marcos ang nangusap, sa Ebanghelyo'y sinulat. Di umano'y ang Mesiyas ng Lunes muling lumakad sa Jerusalem, tumambad. Doon sa paglakad nila sa daan ay may nakita na isang punong higera. Ang dahoy kaaya-aya, ngunit wala namang bunga. Yaong puno ng halaman ng higera ang pangalan. Walang bunga ni isa man, ay sinumpa kapag kuwan nito ngang poong may kapal. Pagtatakay magut-magot niyong mga disipulo, doon nila napagsino na ang higera ngang nito ang katulad ay ang tao. Katulad nga at kabagay ng taong makasalanan, na kung walang kabanalan, ang dahon may malalabay ay wala ring pakinabang. Sapagkat ang tao pala ay katampatang mamunga ng mga gawang maganda, at kung dili mapapara sa sinumpangang higera. Nang si Jesus ay masok na sa templo ay may nakita mga tindahat lamesa, itinapong para isa may walang natira. Sa malaking kagalitan nitong Diyos na maalam, sila'y ipinagtabuyan. Ito anya'y simbahan at di dapat pagtindahan. Ang sino mang matuwain at budhing lubhang matining, sa Diyos na po natin
Dito'y dapat na manalangin at di dapat na hamakin. Nang mangaral na sa templo, ang poong si Hesu Kristo, pinagbuntunan ng tao, eskribas at paraseyo, at ang iba pang mga Hudyo. Ani San Juan kay Kristo, nagtanong ang mga lilo, anong ipakikita mo sa akin at patutuo at ginawa mo nga ito? Ang sagot ni Kristo naman, itong mahal na simbahan, igiba ninyo't ihapay, itatayo ko ring tunay sa loob ng 3 araw. Ang sa Hudyong itinuring, simbahang ito ng gawin, ay 46 ang taon sa bilang namin bago nayaring magaling. Saka ngayoy tuturuan mo, sa amin ay pangahas mo. Kung gigiba itong templo, sa 3 araw na husto, iuuli mong magbago. Ang isip at sa pantaha ng mga Hudyong kuhila, ang templong kahanga-hanga, mauli kung masira bago yaoy talinghaga. Ang katawan nga ni Kristo, ang iuuling magbago, nasa araw na 3, mabubuhay na totoo, hindi ang tunay na templo. Kung baga magkagayon man, na iuuli ang simbahan, anong pagkakaliwagan kung ang buong santinakpan ay yari na wika lamang? Ipinangaral na niya yaong Sermon de la Vina, ang maghasik ng maganda, mag-aaning walang sala ng tuwa at madlang ligaya. Ngunit ang mga sukaban, nagpunla ng kasamaan, wala namang makakamtan, at walang kasasapitan kung hindi nga kahirapan. Kaya alin kamat sino na nakakarinig nito, ang iyong isipin dito, ang isinermon ni Kristo
na halimbawa sa tao. Ang mga ebanghelista ang nagsabit nagpahayag nang Martes muling lumakad itong korderong marilag at nangaral sa lahat. Nang matanto at maalaman niyong tawong karamihan na sila'y pangangaralan, nagsipasok sa simbahan, tuway hindi ano lamang. Nang dumating na si Jesus, sa templo'y agad pumasok. 10 mga disipulos, mga ngaral na tibubos ng gawa, kalugod-lugod. Ipinangarap na niya paghuhukom sa lahat ng mga anak ni Iba ang igaganti parusa sa taksil na palamaran. Ang mapapalad na tao na sumunod na totoo sa madlang iniaaral ko, walang salang matatamo ang mahal na paraiso. At doon sa pangangaral nito ang Diyos na maalam, kapag dakay nilooban niyong mga punong bayan na sa harap niya ay ayaw. Sa kainggitang totoo niyong mga taong lilo, balawis na Pariseo, doon sa loob ng templo, ibig na'y dakpin si Kristo. Ngunit di nila nakita si Jesus na puong Ama. 10 mga kasama, sapagkat nga'y malayo pa yung oras na talaga. Lumakad na nagtuluyan at napaluwal sa bayan ang kanilang dinaanan. Ulibiting kabundukan dating kinawiwilihan. Doon ay tumigil muna at bilang nagpapahinga, itong po ang mapaninta. At saka kapag karaka nangusap sa mga kasama, Aniya'y mga katoto,
na aking kasalo-salo. Ngayon'y tandaanan ninyo itong lahat na wika ko, walang pagsalang totoo. Ako aliyang darakpin, gagapusin, mumurahin. Hahampasit, papatayin. Sa pagsakop sa salarin ng mga tao kung giliw. At ang kamay kong dalawa sa krus ay ipariripa. Totoo nga't di sasala. Pawa ninyong makikita, panahon kong dumating na. Kahimat aking sinaysay at sa inyo ay tinuran ng panahong nakaraan ay di ninyo nalaman kung aling oras at araw. At nang inyo ngang makita ang araw na aking pita, at di nga magkakaiba, bago sumapit ang Paskwa, ako'y mapipiit muna. Nang ito may pahayag ni Jesus sa ring mataas ay ang lahat ng alagad para nangasindak hapis na walang katulad. Lumakad na si Kristo, 10 mga disipulo, sa Betania na patungo. Di rin nagbawang totoo, lumbay ng mga katotoo. Nang dumating na sa bahay, si Jesus na puong mahal at apostolis na tanan nangagsiluklok sa dulang at kumain kapag puwan. Ang poong Birheng Maria, kapiling ang anak niya, yaoy parang himakas na. Ang may bahay kasalo pa ni Jesus sa mga kasama. Nang makakain matapos yaong tanang disipula, pawang nawawalang loob, naalaala tibubos yang winika ni Jesus.
matay na nilang tipirin, hapis, lumbay at panindim. Ngunit nahahalata rin kapag karakay pinapansin ng inang mahal na birhen. Pumasok ang Birheng Mahal sa silid nga bahay at tinawag kapag ang apostoles na tanan tatanungin bagabilang Ng Birhen ay ganito, ay ano mga bunso ko, di ba ako'y ina ninyo, at mga anak ko kayo minamahal kung totoo. Ano bagang dahilan ng luha ninyong nananam? Ano't kayo'y nalulumbay? Hayo ng ating pagsaysay at ng aking maalaman. Ngayon inyong iniiba ang asal ninyong lahat na dati-dati mga oya. Kapag dating ibabadiya anumang inyong makita, Agad ninyong sasabihin, ipahahayag sa akin. Saka ngayon bagay bakin, tikis kayong naglilihim sa akin, dinaing-daing. Ang pangungusap ng bireng, inang may habag, ang apostoles na lahat, lalo pang nangagsiiyak, luhay agos, ang katulad. Ang isinagot na lamang ng apostoles na tanan, anilay o Birheng Mahal, anak mo ay naririyan siyang sukat, makaalam. Sa diirin magpahayag ang apostoles na liyag, ay lumapit naman agad ang inang may alapap at tinanong na ang anak. Manang Birheng Masaklolo, Panginoon at anak ko, anong bagay kaya ito? Laki ng dalang hapis mo, 10 mga disipulo. O anak na minamahal na aking pinalalayaw, ano't pinaglilihiman, at di mo pagpapahayagan niya ring iyong inang tunay. Ang isinagot ni Kristo,
walang anuman inako. Pahid na iyang luha mo, at dili pa oras ito ng pagsakop ko sa Ngunit tao. bakit nangangamba ang dibdib mo, aking ina? Dito ako matitira hanggang dumating ang oras ng pungkot, aking ama. Bahagya ng tumiwasay, yaong pusong nalulumbay, ng inang birheng may damdam, na parating pinupukaw ng sakunat, aga-aga. At sapagkat marami na ang sumasampalataya, sumusunod sa Kaniya, at niwalaan niyang halaga kabagsikan ninyong sadya. Kung kaniyang mauptan ang tao sa buong bayan, baka kayo ay alihan. Lupigin ang kabagsikan, alisan ng katungkulan. Kayo man nga ay tumanggi, di na yata mangyayari. Lalo na kapag dumami ang bahibuan ng sabi ng laniyang maliksi. Ang may panahon pa, mag-isip kayo ng iba. Iniyong iparakip siya nang hindi mapalaman ang mga punong hustisya. Na kung mangyayari lamang bukas, huwag nang maliban. O kung dili kaya naman, ay sa ikalawang araw agad ninyong ipapatay. Huwag maghinagap nitong aking pangungusap, kahimat ako'y alagad, ngayoy kusang umiilag sa kaniyang gawang lahat. At di ko minagaganda ang ugalit aral niya. Ako'y tumatalikod na at nagsisising talaga, ano't ako'y nakasama. Niyong paniwalaan itong lahat kung tinuran, ay pangako kong matibay. Kayo'y aking sasamahan kung huli ng hungha. Ituturo ko sa inyo ang pagdakip kung paano. Ang bahala nga ay ako, ngunit magkalutas tayo dito sa usap na ito.
ninyong masunod na ang nasa ninyo at pita ng pagdakip sa kaniya. At magkano kaya baga sa akin magiging upa? Gayong wika'y ng matalos niyong mga Pariseyos, nangatuwa ng tibobos, ang malupit nilang loob sa pangako nitong hayop. At niyakap na si Judas ng Pariseyos, Escribas, 10,000 si Caiphas, tuwa nila'y dilihamak at ang nasa'y matutupad. Pinangako ang bibigyan 30 salapi lamang. Kanilang pinagsulatan, yaong gawang kaliluhan at tuloy pinanumpanan. Tuwang walang makapara ni Judas na palamara, ang salapi ng makita ay sinilid sa bulsa at ingatan na. Nanaog na kapag kuwan ng malibughang matakaw at nagtuloy na sa bahay. Loob ay di mapalagay at ang budhi sa lawahan. Nagbabalo-balo siya, kunway wala siyang sala. Bago'y natatalastas na ni Jesus na poong Ama ang masama niyang pita. Hindi nga nalaman ng apostoles na tanan, yaong mga kagagawan ni Judas na tampalasan na puno ng kasakiman. Ang isip nilang totoo, kaya sa bayan tumungo, ay mamimili ang lilo. Bago'y hindit ang maestro ang siyang ipinagduro. Magpaalam sa Birheng Inang Timtiman, ay kusa pang binilinan. Alamit pakipatyaga sa bayay, bulong-bulungan. Sinagot pa ng lila. Kusa. Uupo, Panginoon ko, ang pangalan ay ako, nang magalingang totoo sa aking Puso ka maestra. batang puso, puding parinit paroroon. Ano iyang naging tugon?
ay bago ang iyong layon ipagduduro ang Nang si Judas magbalik na, tinanong kapag karakan ng pong Bereng Maria, ano ang napansin bagat sa tao'y narinig niya? ang sinagot ng lilo, matuwa na ang puon ko. Usapan na nga ng tao, pawang puri sa anak mo, tuwa nila'y magot-magot. Huwag ka na pong malumbay, at ako'y napatsabayan. Doon ko nga napakinggan ang mga usap-usapan niyong taong Ang karamihan. lahat ay natutuwa, nagpupuring walang sawa sa lahat niyang ginawa. Wala isa mang pumula sa maestro kong dakila. Budhi, loob nitong inang pili, parati mang sumasanhi, ngunit hindi napapawi ang lubos niyang Lalo pinggati. nang mapagmasdan ang malaking talumpayan ng Apostoles na tanan. Puso niya ay nasasaktan sa ganong mga asal. Na ni Maria, luha sa kaniyang mata, pumasok kapag karaka sa silid ng anak niya, lumbay ay walang Ito kapara. ang ipinangusap, O Panginoon ko at anak, minamahal ko sa lahat. Puso ko ay naghihirap sa aking napagmalas. Ano bagang bunso ka at hindi ka magkatuta, gayong dilog-log ko, magdalita ang anak ko at ang ina mo'y tugunin mo. Ang sinumang tao riyan, taga malayo mang bayan, kung ganitong Paskong araw ay umuuwi sa bahay, dinadalaw ang magulang. Sa tulang ay magsasalo, sapagkat araw ng Pasko. Saka ikaw na anak ko ay aalis, iiwan mo ako. Nag-iisa rito.
Paano ang iyong ina kung ikaw ay di kasama? Ano ang ikasasaya dumating man ang Pasko, bunso kong dito'y wala pa. Itong iyong pagpipilit ng pagpanaw at pag-alis, siyang ikinahahapis, halos nang ikapunit ng puso ko't aking dibdib. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Na lang ang babasa. Wika mo'y aming diringgin,
Wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming tutupdin. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 7, verse 7 hanggang 12. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan nyo ba nyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo.